Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kini-question ngayon ang pag-aresto sa isang drug suspect dahil sa isang video kung saan kitang nalaglag ang isang pakete mula sa kamay ng isang pulis. Makikita ring inilapit ito sa suspect kaya duda ng ilan, tinaniman siya ng droga. Pumalag ang pulisya sabay giit na lehitimo ang operasyon na ikinasa nito sa Iloilo. At nakatutok si Kim Salinas ng GMA Regional TV. Sa operasyon kontra droga ng pulisya sa bayan ng Dueñas sa Iloilo, nadakip ang lalaking ito. Pero habang hawak ang sospek, may mahuhulog na puting pakete mula sa kamay ng isa sa mga pulis na sinasabing sachet ng suspected shabu. Ang sachet, pinulot ng pulis at muling inilapit sa lalaki. Maririnig din ng sospek na may sinasabi sa pulis. Hindi ko pabutangin, sir. Sir, hindi ko pabutangin, sir. Usap-usapan niya yon ang video na yan at umani ng mga katanungan kung ang naturang sachet ay planted. Itinanggi yan ng pulisya. Is legitimate operation ang nag-absorb na video nga auto based hindi ato insakto. Sabi ng hepe ng Dueñas MPS, ang kumakalat na video ay bahagi lang ng mahabang video na kuha sa operasyon. Sa isa pang video, makikita ang sospek na nakadapa sa lupa habang dinarakip ng pulisya. Makikita rin dito na hawak na ng operatiba ang sachet ng suspected shabu. Ang naunang nangyari bago pinaupo ang sospek, kung saan aksidente umanong nabitawan ng pulisya ang item. Na nahulog sa kaduta nga nakaptured sa utod nga video nga amo tong nagalapta subong legitly it was a planted ko no. Pero amo tong nga ginpulot sa aton nga surveyor. Wala sang anuman nga makita kitang intention on the part sa aton nga operatives nga hulugon ato, kundi purely nga na aksidente lang gid nga nahulog. Giit din ng liderato ng PNP, walang nangyaring tanim droga. Ang suspect daw ang inaresto sa isang buy-bust operation. Nang padapain, nakuha sa kanya ang sachet ng umano'y droga. Nahawakan na raw ito ng operatiba pero nalaglag at kanya lamang pinulot. Kung ikaw ang magtitingin, parang sa kanya galing po yung plastic sachet containing suspected illegal drugs. Pero willing po tayong ipakita yung kabuuan po ng video para maipakita po na yun po ay ebidensya po at hindi po ito na itinanim. Gayunman, patuloy rin daw ang investigasyon at kung may pagkakamali ay agad itong aaksyonan. 6 na gramo ng suspected shabu ang sinasabing nakuha sa sospek na nagkakahalaga ng 41,000 pesos. Nakapiit ito sa ngayon sa Dueñas Police Station at nasampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Kim Salinas, nakatutok 24 oras. Patay ang isang trainee ng Philippine Marine Corps matapos bumigay sa gitna ng practical swimming exercise na bahagi ng kanilang pagsasanay. Inalis muna sa pwesto ang direktor ng training center at 2 iba pang tauhan. Nakatutok si June Veneracion. Maayos na nagsimula ang practical swimming exercise ng mga trainee ng Philippine Marine Corps noong umaga ng June 26 sa dagat sa Ternate, Cavite. Pero sa sumunod na batch ng mga candidate soldier, dito na nagkaproblema. Isang trainee ang bumigay. He was struggling and then to the point na nag-vomit, no? So immediately rescue siya and given a CPR sa shoreline na, no? Dinala sa ospital ang candidate soldier na si Joel Jimena pero hindi na ito umabot ng buhay. Si Jimena ay 24 na taong gulang. Matatapos na sana niya sa susunod na buwan ang kanyang 6 na buwang training para maging miyembro ng Marine Corps. Naiuwi na ang kanyang mga labi sa kanilang probinsya sa Albay. Hiniling ng kanyang pamilya na magsagawa ng autopsy ang PNP. Just to determine kung meron bang prevailing illness o disease po yung ating biktima prior to his death, minarapat po ng forensic group na magsagawa po ng pathology examination to check po yung mga tissues niya, yung kinain po niya bago sumailalim dito sa training po na yun para mas comprehensive po ang magiging autopsy po.
Lumabas sa training evaluation na weak swimmer umano si Jimena, kaya merong nakatutok at umaalalay sa kanya. Isa sa mga unang ginawa ng Marine Corps matapos ang insidente ay pinakausap sa pamilya ni Jimena ang kanyang mga kabatch at iba pang nakasaksi sa buong pangyayari. Very open tayo para, again, mapakita na we're very transparent. I think wala namang foul play to. Pinarelieve na sa pwesto ng Marine Commandant ang director ng kanilang training center sa Ternate at 2 iba pang tauhan para bigyan daan ang isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng trainee. Kahit hindi nalampasan ang training, makakatanggap pa rin daw ng benepisyo ang pamilya ni Jimena at bibigyan ng military burial. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Itinalaga ng Pangulo na bagong Education Secretary si Senador Sonny Angara kapalit ng nagbitiw na si Vice President Sara Duterte. Ang ilan sa kanyang pagtutuunan bilang kalihim sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si Senador Juan Edgardo Sonny Angara ang itatalagang kalihim ng Department of Education pagbaba ni Vice President Sara Duterte bilang DepEd Secretary sa July 19. Mismo ang Pangulo ang nag-anunsyo niyan sa cabinet meeting kanina umaga kung saan sinabi niyang tinanggap na ng Senador ang appointment. Sa isang pahayag, pinasalamatan ni Angara ang Pangulo sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kanya para pamunuan ang kagawaran na tinawag niyang isang mahalagang responsibilidad. Makikipagtulungan daw siya sa lahat ng sektor ng lipunan at kay outgoing Secretary Sara Duterte para masigurong mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang bawat batang Pilipino. Baka imposibleng tanggihan yung pag-iingat. Sa isang panayam kahapon, nauna nang sinabi ni Angara na hindi siya tatanggi sakaling alokin siya pamunuan ng DepEd. Batid din niya ang malaking hamong haharapin ng susunod na Education Secretary. Kailangan yung mga reforma sa edukasyon tulad ng yung kalidad ng edukasyon, yun importante. Tapos yung mga tinatawag na resource gaps o yung pagkukulang sa mga classroom, sa mga silid-aralan, sa textbooks, maraming kailangan bigyan ng lunas dyan. Naglabas na ng pahayag ang DepEd para i-welcome ang susunod na kalihim at handa raw makipagtulungan sa kanyang liderato para sa pag-aangat ng kalidad ng basic education sa bansa. Nagtapos si Angara ng abogasya sa UP College of Law at Master of Laws mula sa Harvard Law School sa Amerika. May bachelor's degree din siya sa Economics mula sa London School of Economics and Political Science. Nasa panghuling termino na sa Senado si Angara kung saan kasalukuyan siyang chairman ng Justice and Human Rights, Finance at Youth Committee. Kabilang sa mga iniakda niyang batas o di kay co-author siya ay ang Enhanced Basic Education Act na lumikha sa K-12 program, ang Universal Access to Tertiary Education Act o ang Free College Law at ang Kabalikat sa Pagtuturo o Teaching Supplies Act at ang Anti-Bullying Act. Ayon mismo sa Pangulo, nahirapan siya pumili ng itatalaga sa DepEd dahil napakahalagang papel nito at sa dami ng reformang kailangan ipatupad para maibangon ang antas ng edukasyon sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Pinag-aaralan na ng PNP kung may pananagutan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos amining alam niya kung nasaan si Pastor Apollo Kibuloy na tinutugis ng pulisya. Nakatutok si Jonathan Andal. Pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap sir kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya o is just a joke lang po. Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating Executive Secretary na si Salvador Mejaldea. Sabay paalalang abogado rin ng Pangulo na pwedeng igiit
violate ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sabi ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Wala hong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Puwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president. Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nire-remind po natin at paalala na maaari may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Alalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga pugante. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Para mabawasan ang kanyang pananagutan, hinimok ng isang senador si Bamban Mayor Alice Guo na isiwalat na ang mga nasa likod ng mga iligal na pogo. Pero ayon sa isang kongresista, wala dapat kapalit ang pagsasalita ni Guo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Your Honor, hindi ko lang po siya masyado maalala po. Matapos walang halos mapiga kay Banban Mayor Alice Guo sa ilang dinaluhang pagdinig sa Senado, pinayuhan siya ni Senador Sherwin Gatchalian na makipagtulungan sa mga otoridad at inguso na ang mga nasa likod ng mga iligal na aktibidad ng mga POGO o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa. Para aniya mabawasan ang pananagutan, maaring ilantad ni Guo lahat ng nalalaman sa operasyon ng POGO sa Banban at Porac na konektado umano. Hinimok din si Guo na magsalita ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson, Representative Ace Barbers. Pero wala daw dapat kapalit ang pagsasabi nito ng totoo. Kung talagang siya ay isang Pilipinong nagmamahal sa kanyang bansa, at dapat tumulong siya sa ating gobyerno. Hindi pwedeng walang accountability kasi it's just like condoning the crime. Sabihin ko, lalaglag ko yung kasama ko pero huwag niyo na ako ikulong. Matatandaan lumabas sa pagsusuri ng National Bureau of Investigation sa fingerprints ni Guo at ng Chinese national na si Guo Huaping na isang tao lang sila. Kaugnay niyan ay nakipagpulong na sa NBI ang COMELEC para kumalap ng ebidensya. Makikipag-ugnayan din ng COMELEC Legal Department sa Office of the Solicitor General kaugnay sa planong co-warrant of petition o pagpapawalang bisa sa panalo ni Guo bilang mayor. Kaugnay naman sa mga POGO, nanawagan si Barbers ng total ban, legal man o illegal. Dapat din anyang pangalanan ng PAGCOR ang dating cabinet official na pumapadrino umano para sa mga POGO para mapanagot ito. Papatawag natin yun. Kung totoo ay siya ay naglalabi para dun sa mga POGO operators na to, both illegal at saka legal, parang naging enabler ngayon siya. Hininga namin ang pahayag pero sa Senate hearing na daw magsasalita ang chairperson ng PAGCOR. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Dahil sa sinapit nilang pananakit at pang-aabuso, nagsampa na ng reklamo sa Justice Department ang dalawang Chinong nasagip mula sa Porac Pogo. Laban po yan sa kanila, umanong mga Chinese manager. At nakatutok si Salima Refran. Nakapusa sa frame ng kama. At nagsisisigaw mula sa bintana. Kapwa tad-tad ng pasa ang mga katawan at ilang araw nang walang kain. Ganito na iligtas sa mga otoridad ang dalawang Chinese na biktima ng pananakit sa sinalakay na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Sinalakay noong isang buwan ng mga otoridad ang POGO Hub dahil sa mga sumbong ng iligal na aktibidad tulad ng scamming, human trafficking, sex trafficking, kidnapping at torture. Mas maayos lang itsura ng dalawang biktima nang humarap sa Department of Justice. Naghain sila ng patong-patong na reklamong human trafficking, robbery, serious physical injuries, kidnapping at illegal detention laban sa mga Chinese middle manager ng POGO. They
put workers here from abroad to work in these POGO hubs by force or intimidation for whatever leverage or form of pressure, forcing them to do that, kept locked for several days, and also binugbog, subjected to inhumane treatment. Dalawa sa kanila nasa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC Temporary Detention Facility sa Pasay. 7 ang at-large pa. Sasailalim muna sa evaluation ng Department of Justice ang mga reklamo bago magtakda ng preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Sa Antipolo City, nadakip ang isang babaeng di lang umano nagnakaw ng cellphone ng scam pa gamit ang social media account na nakalag sa cellphone. Nakatutok si Mark Salazar. Ang arestadong babae sa entrapment operation na ito sa Antipolo City noong June 10 ay hindi lang daw nagnakaw ng cellphone, kundi ng hack din, saka nag-online scam. Ayon sa investigasyon, na-snatch ang cellphone ng biktima habang bumabiyahe siya pauwi noong June 9. On the same day, merong nag-hack ng cellphone niya nung sa FB account niya. And then merong nagme-message dun sa mga Facebook friends niya na naghihingi ng pera sa kanyang account mismo, gamit ang kanyang account mismo. Walang kamalay-malay ang biktima na ini-scam na pala ng suspect ang FB friends niya at naka 5,000 piso na bago natunugan. Sinakyan nila ang pang-i-scam ng suspect habang nagkakasan ng entrapment operation. Nakakausap nila sa Facebook account na yon ng victim. And then nagbigay ng payment service provider account number. And doon na nga tinawagan nila yung phone number na ito and nalaman nila na isa pala tong cash in cash out na tiyangge or store. And doon sa kooperasyon ng witness ng store at saka ng victim na rin ay nasagawa natin yung entrapment operation. Simula January hanggang June ngayong taon, 683 lang ang nag-report sa pulisya ng computer-related identity theft. 1,622 lang ang nag-report ng hacking. Naniniwala ang otoridad na mas marami ang hindi na lang nagsusumbong dahil ayaw ng abala. Muling paalala ng PNP Anti-Cybercrime Group, ugaliin ang tinatawag na cyber hygiene para secure ang laman ng cellphone mo, mawala man o manakaw ito. Ito po yung paggamit natin ng strong passwords na hindi basta-basta mahuhulaan ng ibang tao. Pangalawa po yung two-factor authenticator or two-factor authentication na kahit ma-access man yung account mo ay hindi sila basta-basta makakapasok kung hindi ito linked sa email mo or sa mobile number mo, kaya nabibigay sila ng OTP. Kung may friend o relative kang nanghihingi ng pera sa iyo online, magtamang hinala ka, baka impostor pala yan. Mas mainam po or mas maigi na maging mabusisi po tayo. Tawagan natin sila or tawagan natin kung sino mang kasama nila or malapit sa kanila to verify. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Umakyat na sa halos 80,000 ang kaso ng dengue sa unang 6 na buwan pa lang ng 2024. Nababahala ang Department of Health, lalo't 200 ang nasawi. Mga tips kontra dengue, lalo ngayong tag-ulan at nagbabadya ang La Niña. Sa pagtutok ni Maki Pulido. Maraming nakuhang kitikiti sa iniwang larvae trap sa itinuturing na dengue hotspot ng Barangay Rojas District, Quezon City. Dahil dyan, isusunod na raw ang cleanup drive at defogging sa lugar. Wala na kasing pinipiling panahon ng dengue, kaya halos kada buwan ang kanilang larvae trapping. Mas paiigtingin lang ito ngayong tag-ulan. Worried po, no, lalo na magtatag-ulan na. But then, siguro po yung continuous monitoring po namin sa area, yun po yung makakatulong sa amin. Sana, sabi ng Department of Health, maging aktibo sa pagmomonitor ang lahat ng LGU. Nababahala kasi ang DOH sa 10% pagtaas ng dengue cases sa loob lang ng ilang linggo. Mula higit 5,000 cases noong May 5 to 18, umakyat ito ng higit 6,000 mula May 19 to June 1.
Dahil may La Nina, kaya't inaasahang mas maulan ngayong taon. Posibleng tumaas pa ang kabuang kaso ng dengue sa bansa na halos 80,000 na mula January hanggang June 15. 15% na mas mataas yan kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ang ating mga local government units, yan ang #1 partner sa po natin. Dahil ang public health ay isang community effort. Hindi po sa ospital. Pag ospital po, medyo bandang huli na yun kapag malala po yung sakit natin. Pero sabi rin ng DOH, ang laban sa dengue magsisimula sa paglinis ng sariling bahay at bakuran. Noon pa naman sinasabi na para walang dengue, dapat walang pangitlugan ang lamok. Kaya ang unang panabla raw dito dapat tiyakin na walang mga bagay o gamit na pwedeng mapag-ipunan ng tubig. Katulad na lamang ng mga boteng ito. Hindi dapat ito nakaimbak sa labas ng bahay at dapat matiyak na walang naiipong tubig sa loob. Pressure should be sa LGUs talaga. Pero pressure din sana maintindihan ng bawat pamilya na meron silang responsibilidad. Kaya binubuhay uli ng DOH ang matagal na nitong kampanya, ang 4S kontra dengue. Una na rito ang search and destroy o linisin lahat ng mga pwedeng pangitlugan ng lamok. Tumatak naman ito kay Jean, na isa sa mga nakatira sa mga dengue hotspot ng Barangay Rojas District. Hindi kami nag-i-stock katulad niya ng mga tabo or mga balde cups na pwedeng pag umulan mai-stockan ng tubig. Yung hindi naman ginagamit, itapon. Yung iba naman na may takip, okay lang siya dyan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! Very confident sina kapuso real-life couple Ruru Madrid at Bianca Umali na sila na talaga ang endgame. The wedding bells are ringing na nga ba para sa Team Ruka? Makichika kay Aubrey Carampel. Beautiful in white. Tila preview as a future bride ang pagrampa ni Sparkle star Bianca Umali sa isang bridal fashion show. Very edgy ang minodelong wedding dress ni Sangretera na white mini dress with train. Na custom design for her ni Joe San Antonio. Una sa lahat, it is already an honor for me to be chosen as her muse, to walk for her and to represent her designs. Pero ganito pala yung feeling. Siguro parang binibigay sa akin ni God na pasilip. Alam daw ni Bianca na soon ay hindi na lang siya sa runway rarampa, kundi sa aisle. Ako rin bilang babae, alam ko na ikakasal ako. And bubuo ako ng pamilya ko, ganyan. And I am lucky na I have already chosen the person that I do want to marry. Nang tanungin naman namin si Bianca kung ano ang kanyang dream wedding. Gusto ko lang na nandun yung lola ko. Gusto ko lang na siya yung maghatid sa akin sa altar. Si Black Rider Ruru Madrid na nga ba ang kanyang groom-to-be? Yes. Oo naman. Confident naman naming sinasagot yan. Si Ruru na pinanood ang pagrampa ni Bianca, hindi raw maipaliwanag ang naramdaman nang makita si Bianca na nakasuot pangkasal. Parang kinilig ba? Ganyan. Pero sobrang nakaka-proud. Talagang nakita ko yung kung gaano siya kaganda. At syempre, na-excite ako na darating yung araw, makikita ko siya muli na ganun yung suot niya. Dahil sure na raw na ang future nila ay ang isa't isa, right timing na lang daw ang hinihintay nila. Ayoko din magsalita ng tapos that it will not be in the near future. But sa ngayon kasi Ruru and I are both in such good places, both in our careers and in our relationship, and also sa mga sarili naming buhay. Kusa na lang mararamdaman yan. Hindi natin masabi kung kailan, pero alam kong malapit na. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings.